own this establishment, so I can do whatever I want, including firing her. Yan mo na, sis. Umalis na lang tayo. Tinanggal mo sa trabaho si Cecil? Dahil sa akin? Joanna naman. Kung may galit ka sa akin mo ibunton, hindi kay Cecil. Ina, she's your sidekick. Obviously, she's involved. Alam mo, she's just so stupid. Dahil hindi niya naisip yung consequences ng actions niya. Mas inisip niya na kampihan ka kaysa protektahan yung trabaho niya. So, kasalanan ko ba yun? Hindi. Pasensyahan na lang tayo. Miss, sabay lang. Saan tayo? Sana naman, hindi mo dinadala dito sa trabaho yung galit mo sa akin. Kung wala kang pakialam sa akin, okay lang eh. Tanggap ko na, matagal na. Pero yung mangdamay ka ng ibang tao, si Cecil, kailangan niya ng trabaho, maawa ka naman. Sorry. It's too late. Hindi na mo bagay decision. Ako na yung humihingi ng patawad. Kung nasaktan kita, o ni Cecil, balik mo lang siya sa trabaho niya. Mamakaawa ko sa'yo. Gagawin ko lahat, ibalik mo lang sa trabaho si Cecil. Yan na. Gagawin mo lahat para sa kaibigan mo? Kahit ano pa yung papagawa mo, ibalik mo lang siya sa trabaho. Okay, sige, pagbibigyan kita. Hindi ko tatanggalin sa trabaho yung kaibigan mo. Under one condition. Lumuhod ka sa harapan ko. Ina. So, are you gonna do it or not? Sis, hindi mo kailangan gawin yung gusto niya. Hindi mo kailangan ibaba yung sarili mo para lang sa akin. Ipinaglalaroan ka lang ng bruha na yan eh. Tara na, umalis na tayo dito. Sige, gagawin ko. Para sa kaibigan ko, gagawin ko yung gusto. Ina, huwag mo gawin to. Cecil, hayaan mo na ako. Kailangan mo itong trabaho ito, hindi ka pwede mawalan ng trabaho. Total, dahil naman sa akin ka pinag-iinitan ni Joanna eh. Dapat lang gawin ko lahat para ibalikan niya sa trabaho. Malinaw ang usapan. Gagawin ko yung gusto mo, ibalik mo siya sa trabaho. Ay, hindi pa ako tapos. Ina. Luluhod ka sa harapan ko. May mga hawak na tray na may mga baso ng tubig. At kapag lumuhod ka sa harapan ko at hindi matapon yung tubig, I can give your friend her job back. Kayo, kumuha kayo ng 2 tray at 2 baso ng tubig. Bilis. Step here.
ginagawa ko. Welcome back, Cecil! Oh my gosh! Well, it's a prank! Request a client. May usapan tayo. Wow, you really think, no, na pabibigyan kita? I don't want anyone related to you ang nakakabit pa sa pamilya ko. Ang dapat sa inyo, wala kayo ibang pupuntahan, kundi ang pinto palabas at hagdan pababa. Sinungaling mo no? Wala kang isang salita, Joanna. Nakakahiya ka. Matino kong kausap. May kasunduan tayo. You're nothing but a certified imbecile, Ina! Imbecile. Eto! Yan, ha? Tanga pa ba ako niyan? Ngayon, masakit ba lumagapak? Ganyan yung mga ginawa mo sa amin. Bumagsak na kami, dinadaganan mo pa. Kaya wag na wag mo pang sasaktan yung mga taong may sugat na. Ginawa ko yung gusto mo, ngayon tumupad ka sa usapan. Wow! Look who's talking! Sa ating dalawa, Ina, ikaw ang may reputasyon na panloloko. Binabalik ko lang sa'yo. Now, anong lasa ng mapaikot at mauto, Ina? That's what you're doing to my grandmother. Joanna, paulit-ulit na lang. Well, then just give up. Leave! Find another place, even another planet. Ngayon pa. I've been waiting for this moment for so long na mawalan ka na ng koneksyon sa pamilya namin. Kaya lahat na nakakonekta sa'yo, sisipahin ko na din. Dahil hindi ka na makakabalik sa pamilya namin. Burado ka na. For us, you're already dead. So rest in hell! Sana, sis. Sobra na yung pangmamaliit sa'yo. Nakaisa ka no, lumagapak na nga yung bruha eh. Bigyan mo naman ng respeto yung sarili mo. Yun na nga lang yung meron tayo eh. Huwag mo hayaan pati yun, mawala pa sa atin. Hindi ko pa rin maiwasan makonsensya, Cecil. Nakikitira na nga lang kami ni Nono sa inyo eh. Wala ka pa ng trabaho ng dahil sa akin. Hindi mo naman kami obligasyon ni Nono eh. Pag-uusapan na naman ba natin yan? Ano ka ba, sis? Alam mo kasi. Oh, ano ginagawa nila Archie sa labas? Baby Labs, dali! Ba't kayo nasa labas? Pati ba't nakalabas Baby yung Labs, mga gamit kanina pa ako natin? tumatawag sa'yo. Ay, pasensya naman ha. Baby Labs, papalisin na tayo sa apartment. 5 buwan na daw tayo hindi nakapagbayad. Ipapadlock na yung apartment natin. Ano? Hoy, ilabas nyo na lahat yan. Ay, gusto ko yung stove na yan. Pakilabas. Yung flat screen din, ay, ang ganda. Mapapakinabangan. Pabilisan mo na. At may upa na babago dyan. Aling Edna, ba't naman ho ganito? Naku naman, Cecil. Buti naman nagpakita ka na, di ba? Naalala ko kasi, di ba may usapan tayo? Nasaan yung pangako mo? Magbibigay po ako ngayon ng pang 2 buwan. Pasensya na po, natanggal po kasi ako sa trabaho, tas ito na lang natitira kong pera. Ihahabol ko na lang po yung sa mga susunod pang buwan. Teka lang narinig ko na kasi yan eh. Cecil, wala nang palugit pa. Hindi ko naman kasi kasalanan kung natagal ka sa trabaho, hindi ba? Saka ganito lang kasi yon. Kung wala kang pambayad ng pang-5 buwang renta mo rito, eh mabuti pa, maghanap na kayo ng malilipatan nyo. Hindi ba? And besides, hindi charity house ang apartment ko. Naririnig nyo ba ako? Naiintindihan nyo? Ha? Ay, pakipadlock.
Labas niyo muna yung flat screen ko. Maganda yung mabebenta ko pa yun ng Sandali lang, doble. Edna. Padlock Edna. yan, ha? Huwag niyo papapasukin to. Ay, nako, huwag mo kulit. Ringit na! Oh, nakapagpapasukin na kayo. Ringit Kakaringkas Ringit na na! sa inyo. Sige na ba? Ate na, alis tayo bahay. Saan tayo punta? Paano na tayo ngayon, baby loves? Wala ka ng trabaho pala. Eh, wala na talaga tayong pag-asa kaya lingid na. Anong gagawin natin? Wala. Wala akong iba naisip ngayon, kundi lumapit na lang kay Chang Yolanda. Ha? Diyan lang yun, sa ikalawang kanto. Pansamantala lang, makitira muna tayo doon habang wala pa tayong malilipatan. Ano? Pupuntahan natin yung buwakaw na tiyahin mo na mukhang pera? Ay, di ako papayag dun, tsaka hindi din ako magpapa-under dun. Yun na lang yung naisip ko, Archie. Siya lang yung malapit sa akin na kamag-anak ko dito sa Maynila. Ay, hindi ako papayag. Anong gusto mo? Tumira tayo sa kalye? Ay, mas gugustuhin ko pang maging palaboy sa kalye kaysa naman magpapa-under ako dun. Eh, daig pa nga yung bunganga nun, mukhang kanyon. Sige, kundi tayo kay Chang Yolanda. Magbigay ka ng ibang solusyon. Kanino tayo pwede makitira? Sa kamag-anak mo, kaibigan mo. Sige, magsabi ka. Ano? Wala, di ba? Ate na, why are they fighting? Cecil, Archie, baka pwede naman natin pag-usapan ng maayos kasi wala tayong maiisip na solusyon kung mag-aaway lang kayo, di ba? Archie. Archie, teka Kaya lang. mo kung gusto niyang umalis. Tatawagan ka na lang namin kapag na-meet mo na yung requirements mo. Thank you po. Ina, don't tell me nag-a-apply ka rin dito sa coffee shop ng kaibigan ko. Baka naman pag nagtatrabaho ko na dito, Ina, siraan mo rin yung kaibigan ko. Yung ba talaga ang tingin mo sa akin? Hindi ko alam. Hindi kasi biro yung accusations mo kay Dad. Ano naman mapapala ko sa paninira ko sa daddy mo? Para hindi mabuko yung mga plano mo noon, Nens. Alam mo, pagod na ako ma-explain yung sarili ko. Bagsak na ako. Hindi na ako lalaban. Lagapak na. Talo na. Alam mo namang wala akong kalaban-laban sa inyo eh. Pero kahit bagsak na ako, hindi pa rin magbabago yung mga sinabi ko. Paninindigan ko yun dahil yun ang totoo. Akala ko pa naman matalino ka. Malawak yung pang-unawa mo. Pero katulad ka lang din pala ni Yuan, na napaniwala at napaikot ng daddy mo. Kaya ako lumalaban. At gusto kong ilabas ang katotohanan dahil gusto kong makatulong kay Lola. Mahal na mahal ko si Lola. At sana dumating yung araw na ikaw mismo makadiskubre kung ano yung totoo. Hello, Cecil. Nasa bahay ka na ba? Ina, may nangyari kay Nono. Dinala siya ni Archie sa ospital. Ano? Sa ospital? Sige, papunta na ako. Excuse me po, may pasyente po ba kayong Nono Villarason?
Ina! Ina, buti dumating ka na! Ina, kausap lang ni Cecil yung mga nurse. Nasa si Nono, kamusta siya? Nasaan? Kayo ba ang kamag-anak ni Emmanuel Villarazon? Yes po, Dok. Kapatid niya po ako. Kamusta po siya? Tatapatin ko na kayo. His condition is currently very unstable. According to his medical history, meron siyang congenital heart defect. Specifically, aortic valve malformation. Lumalala ng condition ng kanyang aortic valve. So, kinakailangan na siyang operahan. As soon as possible.